Yun no, bali shout out dyan sa mga Pilipino out there na nanonood no, across the globe, throughout the Philippines, na pupunta kayo ng Davao City just in case ba na sasakay kayo ng ano, mga public transportation system namin dito sa Davao City. For example, mga public utility vehicle, POV, PUJ, no? I mean itong mga multi-cabs in particular. So itong lugar po namin sa Davao City, lalo na sa downtown area, which is yan na nga, ma-experience talaga natin first hand na sumakay ng mga multi-cabs, kasi wala namang multi-cabs masyadong bumabiyahe na biyaheng bara-barangay ng Davao City. So ngayon, gusto ko lang po sanang i-explain sa inyo, no, bago kayo magkaroon ng pangit na impression sa Davao City. So bakit ganito yung sasakyan namin dito sa Davao City, yung aming mga jeep, mga multi-cabs, no? Bakit ganito yung hitsura or yung lagay or sitwasyon ng aming public transportation system sa Davao City, yung aming mga multi-cabs and jeeps, Bulok, Kalawang, ano pa, di ba? Kita nyo yung ginawa ko nung pinakaunang sa parte ng video na talagang kailangan mo talagang lakasan ang pagkasara ng mga pintuan sa jeep dito, multi-cab, kasi nga mga sira na nga halos yung mga multi-cab. I mean, hindi man sira, gumagana pa rin naman, na tumatakbo pa nga eh. Pero ang point ko is kumbaga luma na siya. So as you can see, wala tayong masyadong makikita ang mga multi-cab dito na mga bagong gawa, no? Kasi ano na nga to, dito sa Davao City, hindi na dito allowed yung dito, yung renewal of franchise sa mga jeep dito is 1 year na lang, dahil nga sa ngayon, kumbaga parang phase party, no, sa proyekto ng high priority bus system or Davao bus system project dito sa Davao, na tatanggalin, i-phase out yung mga public transportation system, tanggalin yung mga jeep. Yun. So part of modernization, no, sa time ni ex-president Rodrigo Duterte. So yung natin dito, yung mga jeep natin dito, mga luma na mga unit natin dito sa mga multi-cabs ay mga oldies, mga luma. So bakit luma? Kasi nga kung ikaw ba naman ang operator, syempre business yan, no? So pag sinabing business, talaga yan, mag-invest para sa profits. So ngayon, kung mag-i-invest ka, kailangan pa-profit ka. Dahil nga sa implementing dito sa Davao City na 1 year na 1 year na lang, I mean every 1 year lang, no, ang haba or yung lifespan ng dito, contract and franchise. So maaaring kumbaga wala nang kasiguruhan na makapag-renew ka pa by next year, parang gano'n, no? So syempre yung ginastos sa multi-cabs ay yung pampasahirong jeep multi-cab, maaaring di ba? So maaaring wala kang return of investment or ROI, di ba? Kasi nga pinatigil na nga yung pamamasada ng jeep, na phase out na dahil nga sa implemented na or andyan na ang natin, fully operational na yung ating high priority bus system. Although pinakamatagal din naman na tanggalin talaga sa Davao City na transportation is yung natin, multi-cabs. Kasi nga sa yung priority kasi ng high priority bus system ay ang mga 13 kilometer away from the heart of Davao City. I mean, yun na nga yun. So 13 kilometers away from downtown area. So from the heart of the city. So magsisimula kasi yung 0 kilometer ay sa may City Hall of Davao. So 13 kilometers away from Davao City Hall ay siyang yung magkakaroon ng ruta sa mga bus system namin dito sa Davao. Paano ba 'yon? Kumbaga anong ruta ba 'yon ang mga matatamaan, no? I mean masasagasaan, matatanggalan, no, ng franchise ng mga jeep. So 'yun yung kilometer 13 sa Panakan. Tama ba? So although di ako sure dun, basta ganun, no, pagkakaalam ko 13 kilometer. So ibig sabihin kapag karotang sa asa 11 ka lang, kilometer 11, kilometer 12, dyan ka lang sa may Dipo. Kung ikaw naman ay biyaheng Vista Verde, o ikaw naman ay biyaheng Talomo, sa mga ganong area ay hindi pa naman ma-phase out yung mga multi-cabs.
Kasi nga ano siya, 13 kilometers pasok pa rin siya no sa bracket. Pero kung 13 kilometers and beyond, so hindi ka na makakapag-renew ng iyong franchise sa LTFRB kasi nga ano na siya, high priority bus system na yung gagana, yung magta-transport ng mga pasahero, yung bibigyan ng prangkisa para dun. So ano ba yun? So for example, Panabo City, Toril, Kalinan, not sure sa Mintal pero I guess so, Mintal no, abot siya, lagpas na yan ng 13 kilometer away from Davao City. Panakan, yes, Barangay Ilang, Barangay Tibongko, Barangay Lasang, Barangay Bunawan, and Mandog no, Mandog is maabot siya ng lagpas din ng 13 kilometer away from downtown area of Davao. So ibig sabihin ano siya, magiging mawawala na ng franchise ang mga jeep na bumabiyahe within that portion or area or routes. So ngayon balikan natin yung sitwasyon ng lagay ng natin dito, mga multi-cabs, mga bumabiyaheng mga jeep dito sa Davao City. So as you can see nga so sira na yung namin dito, yung jeep. Kasi Davao City is indeed a beautiful city. I mean, one of those beautiful cities all over the Philippines. Maraming mga magandang syudad sa Davao, sa Pilipinas. Hindi lang naman Davao City. Pero yun nga, bali Davao City is may impression yung mga kababayan natin na bumibisita ng Davao City na ang pangit nga daw ng mga jeep. Bakit daw ang papangit ng mga jeep sa Davao? Bakit daw ang luluma? Bakit daw kinakalawang? Alam niyo yun na ganang impression. So yan na nga po, bali ang sagot doon is magkakaroon kami ng fish out one of this day no. So hindi lang talaga natin matansya, wala pa talagang nilalathala no sa pahayagan ng ating LTFRB, LTO, City Government of Davao, kung ano mga department agencies sa Davao City ang merong say no about bus system or high priority bus system sa Davao City tungkol dyan no. So sila yung inaantay lang natin, inaabangan lang natin yung mga articles nila kung ano nga yung status ng project na yun dito sa Davao. Basta hindi na ito pwedeng pagandahin ng mga operator ng mga jeepney operators itong kanilang mga units gawa nung hindi nga sila maaring makabawi sa kanilang gastos no. Maaring wala silang return of it dahil nga sa high priority bus system. 1 year na lang yung franchise, at the same time maaaring mawala na talaga ng franchisa ever, prangkisa. So that's the explanation. So sana ay kayong mga nanonood naman just in case ba na may mga mag-comment about sa natin, mga public utility vehicle sa Davao City. Kung may mga mag-complain, may mga mag-comment about sa natin, mga jeep. So since napanood mo na tong video na to, kahit paano ay meron na ako kayong mai-explain sa kanila kung bakit ganun. So ito ay siya, kumbaga parang last ball hurot ka. Kumbaga hanggang sa wala nang mag-renew, di ba? Tsaka maliban din sa maliban din pala sa maaaring hindi sila makapag-earn or makapag-return of investment ang mga jeepney operators sa Davao. Ang ang jeep din kasi nila, kahit pa pagandahin pa yan, kahit pa ipa-renovate nila yan, pakintabin, pakinisin, basta lumagpas na ng 15 years old ay hindi na siya allowed na bumiyahe sa Davao City as a private vehicle. Pero itatanong natin kay mga driver para sa confirmation. So chap-chap na siya. So pwede na siguro may biyahe siguro imong jeep sa kwan lang, imong barangay lang no. Sa inyong subdivision. Pero sa dire sa downtown dili na. Okay. So ang galing lang no. So kung kaso nga lang 15 years old no, bakit hindi gawing 5 years old? Sana gawing 5 years old ang mga hindi lang jeep no, basta lahat ng mga sasakyan dito sa Pilipinas sana gayahin. Ito if I'm not mistaken, pagkakaalam ko 5 years old sa Japan, di ba? Ang mga kotse hindi na pwedeng paandarin. Hindi na bibigyan ng prangkisa or bibigyan man ng prangkisa pero siya mas mahal sa kotse kumbaga, di ba?
Kaya ang ginagawa ng mga taga Japan ay bibili na ng bago, di ba? Mas mura pa. Kasi ano eh, tsaka yung parang ganun din sa Singapore. Di ako sure sa Singapore pero andyan naman kayo nanonood eh. Alam ko naman kayo mga ano dyan, mga viewers ko dyan eh, tahimik lang, low-key na mga matatalino, mga travelers nakatira pala sa Singapore, Japan, or may mga experience, no? And yun ang nga kaalaman. So, di ba? 3 years or 5 years din ba sa ano sa Singapore? Para ito ay ano na. Bawal na talaga siyang i-renew. Bawal na siyang patakbuhin. So, kaya napapansin daw ng mga Pilipino na pumuputang Singapore, walang makikitang mga lumang mga sasakyan na laging bago. Lahat ng sasakyan sa Singapore ay bago. Kasi nga kapag 3 years or 5 years old na, hindi na siya pwedeng patakbuhin. Bawal na siya sa public places. So required na siyang ano or mandatory na ibasura, ganun. Sa Japan naman, hindi naman siya mandatory na ibasura. Pero pwede pa rin siyang renewable pa rin naman. Pero nga, ngunyan nga lang ang mahal na ng bayad. Times 2, mas mahal pa daw sa brand new na kotse. Kaya ang gagawin ng mga tao, mga citizens, ay bibili na ng bago, di ba? Hindi kaya magbisikleta na lang. So, sana ganun din sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, eto, sorry sa mga matatamaan na nanonood ito, may mga sasakyan. Di ba, yung sasakyan ninyo, di ba? 2, 3, puro luma, mga second hand, di ba? Ang hilig natin gumamit ng mga second hand sa Pilipinas. Tapos kahit pa, kahit pa ugod-ugod na, kahit pa kinakalawang na, di ba? Pinapatakbo pa rin natin. Kasi nga walang ganong batas na umiiral sa Pilipinas. Tapos wala pang parking space. Yan ang gugos ng traffic. So problema din. Isa yan sa traffic problem na idudulot ng mga walang batas na umiiral sa bansa. Yung walang expiration ng mga sasakyan. So dito sa Davao City, kahit paano sa mga jeep implemented, pag 15 years old ang sasakyan, I don't know kung kasama ang mga private cars pero sa mga jeep kasi medyo kabisado ko yun. So, sa jeep 15 years old pataas ay bawal lang bumiyahe, bawal lang magpakalat-kalat sa lansangan ng Davao City, sa downtown area of Davao City. So maaari sa mga barangay or sa mga subdivisions in the villages na lang pwede patakbuhin. So kung dito sa mga main roads in the main highways, so maaaring na siya, punta ka ng malaki, mas mahal pa sa iyong unit. Anyway, so yun lang siguro. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan ho ninyo. Dito na tayo sa may San Pedro Street, sa may tayo, City Hall of Davao City. Ganda ng San Pedro Street. Walang kuryente, walang makikita mga overhead wires.